Guys, welcome back to my channel. Today, bumisita tayo dito sa Detail Lab Manila kasi magpapakabit tayo ng PPF. Itong Detail Lab Manila ang nag-ceramic coating ng Ranger Raptor ko. And I found out na meron na din silang service na PPF. Nag-decide na akong magpa-PPF kasi yung ceramic coating is hindi siya enough para maprotektahan yung paint kasi meron akong plano na mag-trail. So magte-trail kami sa Pinatubo at plan ko din talaga na mag-trail ng madalas. So nag-decide na ako na magpa-PPF. So samahan nyo ako at tingnan natin yung result. Sige, nandito lang uli kami sa Detail Lab Manila, no? We finally decided na magpakabit ng PPF film, no? Ito yung Armada na brand. So nandito si Jacob, no? Isa sa mga owners ng Detail Lab Manila. At i-explain niya yung paint protection film. So for our choice of film, so we use Armada, BPS Armada PPF sa shop. So si Armada is actually tayo rin ang distributor dito nationwide. Okay. So Armada is actually a local brand assembled lang and manufactured in China. Pero the sourcing of materials is from Germany, yung glue specifically. Yan. So we have three different thickness. So we have the 6.5, the 7.5, and the 8.5. Okay. Or by order, pwede rin tayo mag-cater ng matte PPF tsaka black PPF. Pero special order lang yan. Yes, usually sinasabi namin sa mga clients na it's a waiting of 1 to 2 months. So, papagawa natin. And then, yun, pwede na. Pero we also have stocks naman available. Pero for clients lang namin na yung iba kasi gusto yung black PPF. So, mas mabilis kasi siya maubos. So, kung naubusan, yun lang, 2 months tayo. Okay. Yan. So, yung ikakabit natin, ilang mils? Ang kakabit natin sa Raptor is 6.5 mil. So, si 6.5 mil is actually one of the standard thickness na PPF. So, 6.5 is the film alone, sir. Okay. Wala yung backing doon. Hindi natin siya sinasama sa bilang. So, the film alone, the material alone siya. Yes. So, 6.5 mil, usually yun yung standard talaga na kinakabit sa amin. It protects it against yung mga day-to-day na mga masakit kung hindi maiwasan. So, yung mga bag sa malls, mga pintuan sa mall, mga motor sa EDSA, yan. So, yan, nasasalo niya yung mga damages. Or, let's say, sa highways, mga rock chips, and then yung mga dust, or let's say, for your Raptors, medyo labas yung offset ng mags. So, kung umulan, tumalsik yung putik sa gilid, may mga samang bato or buhangin yan. So, at least, protected yung gilid natin. Hindi siya magagasgas. And then yung 7.5 saka 8.5, saan kinakabit yan? 7.5 and 8.5 is actually an option naman. So, meron kaming clients na gusto 7.5 or 8.5 ilagay. So, may additional lang tayo. Different thickness, different price points tayo. Okay. Pero mostly, si 8.5, usually, nagpapakabit yan sa amin yung mga mabababang sasakyan. Kasi they usually go on weekend runs, or yung mga nagta-truck days. Yan. So, kung tutukan, minsan sa karera, tumututok sa Clark. So, mas protected siya against yung mga unnecessary rock chips. Okay, sige. Pero on a day-to-day basis lang naman, the everyday drive lang, 6.5 or 7.5 mil is more than enough to cover. Okay. So, yung process nga gagawin natin, bale? Okay. So, what we usually do is, pagdating ng sasakyan, gagawin natin yung platinum package na same dun sa ginawa natin 1 year ago. Okay. So, what we do, we degrime the whole car muna. So, yung mga singit-singit, nililinis muna natin. Deep cleaning tayo. And then, after nun is, we do the paint correction and then the ceramic coating. So, we paint correct the car. And then, after paint correcting, kinakabit natin din yung Geon Synchro. Which is the ceramic coating, 5-year ceramic coating natin. And then, after nun,
papatuyuin natin for 1 day. Okay. And then the following day, we proceed with the PPF na. Okay. So, si PPF natin is actually ceramic infused na. Okay. Ceramic infused and self-healing. Okay. But on top of it, after natin i-PPF yung buong sasakyan, pinapatungan pa natin siya. Additional, May tinatawag si Gion na Gion PPF ceramic coating. So, yung coating na yon is for PPF material lang talaga. So, meron na tayong coating for PPF. Okay. Yes. So, triple layer. Parang tatlong process, no? Or kung tawagin ng mga client namin, triple kill. Kasi usually, hindi naman ganun yung proseso ng ginagawa. Pero for us, we want to maintain the shine and the ease of installation. So, yun yung ginagawa natin. Okay. Sige. Add ko lang pala, sir, dun sa package for the PPF, inclusive na dun yung interior detail, engine detail, and then for the coating, we do glass coating, body coating before and after PPF, rim coating, leather coating, tsaka lahat ng pangilalim na suspension parts. So parang kasama na rin detailing, no? Yes, kasama na po siya sa whole package. Sa whole package, okay. And then, same sa package ng Platinum, same with the PPF, 2 years po, free po tayo sa premium wash. Okay. So, anytime you want to bring the car back to us for a premium wash, per session nun kasi is actually 1,050 pesos. Okay. So, for 2 years, it's free. Wala po kayong babayaran. Pero how often can you now? Once a week? Twice a week? Maximum namin is once a week. Pero we always tell our clients na to book ahead. Para to make sure lang yung schedule na gusto nila, masaserve natin. Pero ang standard naman, mga customer base namin usually goes here mga once a month. Kasi, pero by appointment pa rin kayo? By appointment pa rin siya. Para pagdating nyo, kayo na talaga isa-serve. Okay. Wala nang waiting time. Although, it might take 2 to 3 hours to do the premium wash. Okay. Ayan. So, for our warranty for our PPF, so, basically, we give the 2-year warranty for our customers. Pero, like we always tell our customers naman, as long as may problema, may tuklap, may bubble, bring it back anytime sa amin, ayusin namin siya. So, kahit more than 2 years yan, basta may tumuklap, bring it back, ayusin po natin. Yun kasi ang kagandahan ng kasi maraming mga mga fly-by-night na after a while nagsasarado. Yes. So hindi mo na siya mahahagilap ngayon kung nasaan. Opo. 'Di ba? Yun ang issue sa what's nice about sa atin naman, since we also cater Armada, tayo ang distributor. So we are also responsible for the quality control. Yeah. So pero before natin ilabas yung unit nyo, we make sure naman talaga na wala na pong kailangan ayusin pa or follow-up check. Yeah. Although after 30 days, we advise our customers lang for ease of mind din namin na kung kaya nila ibalik para kami mismo ang mag-i-inspect sa units nila. Yeah. So, and then kung may kailangan palitan na panel or may kailangan ayusin sa film, gagawin po namin siya. Yeah, okay. So, ang binabayaran mo talaga yung quality of service, more of the service talaga and the after-sales. After-sales, kasi yun ang hinahanap ng mga tao. Napansin ko, meron din pala kayo ditong tint, no? Yes, sir. Ano yung tint nyo dito? Yes. So, si Armada, we also cater ceramic tint. So, we have the Black Series, which is yung blue box. And then, this is the Charcoal Series, which is yung sa brown box. Ang difference naman niya is more of the IRR level. So, real-time natin, without calibration sa pinaka-gauge natin, is 92% IRR up until 96. So, bakit may range tayo? Kasi sa glass, iba-iba po ang kapal ng salamin. So, yun po ang basehan minsan. So, the thicker the glass, syempre, mas maganda si IRR level. Okay. The thinner, like sila Jimny, mga so mas maninipis yung salamin nila, mas mababa yung IRR level natin. Okay. So, it's not on the tint na, but minsan sa salamin na siya. Nagva-vary. Okay. So, yun. So, yun yung mga shades niya. Si Charcoal Series, medyo mas unique lang yung shade niya. Yan. So, yan yung mga samples natin na pwede po natin pagpilian for installation. So, meron kang dark, meron kang light? Yes. So, meron tayong clear blue. Meron din tayo kung tawagin natin, which is the VLT50H, na actually, tayo pa lang ang alam natin meron yan. Yan. So, meron ka din clear? Yes, sir. Meron din po tayong clear. So, ang clear natin is the ATR.
So, si ATR is actually yung medyo may konting bluish shade. And then, ang sumunod niyan is the VLT50H. So, si VLT50H kasi, ang kagandahan kay VLT50H is kung pansin nyo si stock na salamin ni Porsche. Parang medyo smoky siya. Kahit wala siyang tint. So, actually, we copied the exact same shade of it here. Na imbis na papalitan mo yung salamin para makopya yung salamin nila, pwede naman natin siya idaan sa tint lang. So, ito yung pinakamabenta namin. Lalo na yung mga lowered, formadong sasakyan, kargado, at ito madalas nilang kunin sa amin. Yung VLT50, no? Yes, the VLT50H. Okay. So, for our Black Series po, sir, so this one is actually 24,000. Okay. And then for our Charcoal Series, mas mahal lang siya ng 4,000, sir. It's 28,000. Okay. Pero we can give discounts naman, lalo na kung full-on package tayo. So, kung sasabay lang natin siya sa ceramic coating na, which yun yung majority na kinikater natin, we give further discounts po. Okay. So, ganun pala ang pricing, ano? Yes. So, ang tawag dyan is, ano? Yung sa taas po, this is the Black Series, ceramic tint. Sa baba, this is the Charcoal Series ceramic Charcoal Series. Tint. Yes, both brand is Armada. So, same sa PPF po natin. Okay. So, iniwanan na natin yung unit natin. Ngayon is Thursday. So, babalikan ko siya next week ng Friday. Bakit matagal? Kasi because of the preparation process. Kasi hindi naman to brand new eh. Almost 1 year na siya. Tapos meron na siya mga light scratches at impurities sa paint. So, ipe-paint correction siya. And then, isi-ceramic coating ulit. Pagkatapos, saka a-applyan ng PPF. And after PPF, isi-ceramic coating ulit. Kaya, aabutin siya ng 1 week. Kasi meron pa siyang curing period. So, okay, iniwan na natin at babalikan natin after 1 week. So, after nilang mag-car wash, nagdi-detail na sila. At part ng package na kinuha ko, yung platinum package, is kasama yung interior detailing, pati yung engine detailing. Yun ang kagandahan kapag detail shop ang nag-PPF. So, kasama na yung interior detailing. So, dito ini-steam nila itong mga singit-singit para malinis mabuti. So, mas maganda yung kapit ng PPF. Maganda pagka merong steaming kasi mainit yon. So, yung mga dumi, madaling matunaw, no? Kasi mainit nga yung steam. So, yung mga stubborn na dirt, medyo madali siyang makuha. So, yan. Tapos na yun sa bandang likod. So, itong bandang front door naman, nag-steaming sila para maalis yung dumi. So, yung buong sasakyan, ni-steam nila yung mga singit-singit para malinis na mabuti. And then, yung interior, dinidetail din as I said before, no? So, okay lang naman na mabasa yung interior panels ng konti. Basta marunong lang ang gumagawa. Hindi mo talaga matatanggal yung dumi kapag punas-punas lang. So, yung mga door panels, nililinis talaga with steam para matanggal yung mga dirt na nag-accumulate. Even yung mga singit sa gilid at yung hard to reach areas, nililinis talaga nila. And even yung under chassis, nililinis din nila. So, after ma-underwash yan, ina-applyan din nila ng coating. So, makita nyo yung tao niya humihiga sa ilalim para punasan yung under chassis niya. Even yung engine, dinidetail nila at yung mga hard to reach areas, nililinis nila. Kitang-kita nyo naman, pulido yung pagkakagawa at even may flash yung camera, wala akong makitang dumi. So, nalinis talaga nilang maayos. Ang resulta, very clean na engine. After ma-detailed yung interior, yung under chassis, saka yung engine, nagsimula na sila ng mag-paint correction. Since 1 year na nga yung sasakyan, so kailangang linisin din kasi may mga noticeable na scratches. So, kailangang i-paint correct bago applyan ng ceramic coating. So, tinanggal nila yung exterior na door handles para mas madaling linisin at para yung PPF is maitangin ng mabuti. So, after nitong cleaning, nag-apply uli sila ng ceramic coating. So, yung ceramic coating, yun yung papatungan ng PPF. So, after 1 day na ma-applyan ng ceramic coating, mag-i-install na ngayon sila ng PPF. Yung PPF is parang tint.
meron siyang adhesive. So, kailangan mong tanggalin yung pinaka-backing niya, and then i-sprayan mo ng tubig, and then i-apply mo ngayon dun sa body. So, parang babalutin mo ng parang plastic yung buong paint. Maraming klase din yung PPF. Meron din nung matte, meron din yung may kulay, meron din sila nung kulay black. So, panel for panel ang pag-i-install. So, una nilang kinabitan itong front fender. Sumunod na kinabitan yung front door and then yung rear door. Hanggang sa mabalot na yung buong body ng PPF. So, ito naman yung portion ng door handles. Tinanggal siya para may kabit ng mabuti yung PPF, para mabalot yung buo, para wala siyang gap. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, hindi mo mababalutan ng mabuti, so dyan magsisingit yung mga dumi. So after mabalutan ng PPF, yung fender, yung mga doors, ang sumunod naman yung hood. Pagkatapos nitong hood, ang binalutan naman nila is yung roof. So natapos ng balutan ng PPF yung buong body. Hi boss, so if you can see, yung film natin is actually ceramic infused. Yan. Kaya yung water, nagbibid lang kahit naka PPF. But after this, we will still do another layer of ceramic coating. And then nag-apply na sila ng another layer of ceramic coating on top of the PPF. So ang kinalabasan, makintab na makintab. Hindi mo siya mahahalata na naka-PPF. Parang naka-natural paint lang na very glossy. After ma-applyan ng ceramic coating yung buong body, nag-apply din sila ng coating doon sa mga glass parts. Maganda yung water beading yan. So, less din yung paggamit mo ng iyong wiper. Yung mga plastic parts gaya nitong fender flare, in-applyan din nila ng coating. Yung coating na yan is specifically designed doon sa plastic parts. Yan is by Gion. Nung na-applyan siya, naging darker na yung finish. Pero matte pa rin siya, hindi siya glossy, which I prefer. So, yan na ang itsura ng finished product. So, meron na siyang ceramic coating on top of the PPF. Makita nyo ang kintab niya, para siyang hindi naka-PPF. And then, yung mag wheels, in-applyan din ng ceramic coating. Mas maganda may ceramic coating yung mag wheels. So, mas madali siyang linisin at hindi agad siya magmamantsa. Okay, tapos na sila. At isa-summarize ni Jacob ano ang ginawa nila. So, for this Raptor, what we did, so since 1 year na rin tayo since last ceramic coating natin, inulit natin yung paint correction. Okay. So, we paint corrected the car and then we put the Gion Seal Complete ceramic coating sa body. Okay. And then after nun, PPF natin using Armada PPF. Okay. And then after we did the PPF, pinatungan naman natin siya ng Gion PPF ceramic. After nung PPF, nag-ceramic ulit tayo. So, okay. Ceramic, PPF, tapos ceramic ulit. Okay. So, okay. kaya ganyan yung finish niya. Kala mo hindi siya naka-PPF or even nga. shinier than ceramic coating alone. Correct. Ang ganda nga. Ang ganda. Ang ganda. Yun. And then, what we did also, we put trim coating ulit. Okay. Glass coating, interior detail and leather coating again. And then, since bago yung set ng mags natin, we did trim coating. And yung suspension parts, we coated it as. Yun. Ganda. 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 Very nice, no? Para siyang para hindi mo halata na naka-PPF, yes. ano? So, yan. So, yung PPF natin, kung papansin nyo, sir, lahat tinatak natin sa loob. So, yun yung ginagawa natin. That's why we don't do computer cut. Sa computer cut, there will always be that edge on the side na makikita nyo yung cut-out. Okay. So, with manual cutting, lahat ng cutting is inside the panel. Okay. Ang tinanggal lang natin sa whole process is the door handles. Okay. So, si door handles kasi parang malinis yung pagka-finish natin. So, kung tinanggal natin to, matatak natin dito ng maayos. And at the same time, pagbalik natin, the handle, PPF na rin. Yeah. So, mas mamumual din natin siya ng mas maganda. Yeah, ang ganda. Ang ganda. So, saan? Yeah. So, nandito lahat ng film. Okay. Natin. So, kahit nasa loob na siya, malinis pa rin yung pagka-execute natin. Hindi siya yung wavy inside. Yeah, so, it's still flat. Yeah. So, para pag sinara na natin yung door, it looks like a normal car without PPF. Yeah. Nice.
And then dito sa likod, yan. So same tayo within the PPF. So it's a full PPF system. Even the headlight is PPF, although yung taillight lang as requested, sir, hindi na natin linagyan sa mga sensors. yeah. So yun lang. So yun, we did the trim coating and then yung mga axles sa ilalim. Okay, nilinis nyo pa eh. Yes, naka-coating na rin yun. Oh, ganda, ang ganda. So what's nice about our film also, si Armada. Si Armada kasi is ceramic infused. Like yung nabanggit natin before yung iniwan yung part. So pansinin niyo yung film, hindi siya palatsuha. Yeah. Siya palatsuha and nami-maintain niya yung kintab, yung kinang na on a normal film, minsan hindi niya nabibigay. Okay. Yes, 6.5 mil. Okay, so, mil. it's the standard of PPF. So either we go 6.5 or 7.5. Optional naman. Pero here, we chose the 6.5. For more flexibility, ano? For more flexibility and at the same time, hindi naman tayo tatakbo ng mabilis or ano. Ang gusto lang natin is the protection against yung mga motor, mga bugs sa malls, parking, rock chips. So, yun lang ang yun yung maproprotektahan din. Okay. So, wow. So yan, self-healing yan, no? It's self-healing property. Actually, mamaya sir, papagasgas ko sa iyo. Try nyo lang. So ano gagawin nyo ko? Sige sir, gasgasan nyo. Yan, gas na. Yan, nagagasgas na siya. Yan. So, ang pinaka-basis natin dyan is para siya yung sa motor. Yun kasi yung parang brake ng motor eh. Yung pinaka-rubber. So, mapapansin nyo may mga fine scratches na dyan. So, yeah. So here, what we do, we just wipe it off. And zero. Nawala. Wala na siya, no? Wala na. Wala nang scratch. I see. So that's the use din ng after natin siya i-PPF, siniceramic natin yung sasakyan. Yan. Okay, yan na yung final product, ang kintab ng pagkakagawa. So hindi mo halata na naka-PPF siya. Para siyang natural paint. Kasi meron pa siyang additional na coating doon sa ibabaw ng PPF. Yung ibang film na napansin ko, may balatsuha siya. Merong orange feel. So dito mukha pa rin siyang paint. At ang napansin ko dito, yung mismong gloss ng pintura. Nag-pop out siya. Compared as before. So mas nabuhay yung pagka-white niya and also yung glossiness. So mas kampante na ako mag-trailman o gamitin siya sa city use for scratches. And to be honest, nasiyahan talaga ako sa outcome nito. Mas secured kasi yung feeling kapag ka naka-PPF ka. At kung ang concern mo is yung yellowing or yung glue niya, quality na brand naman kasi si Armada. So for sure, hindi ka mapapahiya in terms of quality. Plus the fact na naka-J-Yun coating pa siya. Okay yan, nilabas na natin yung unit natin. Medyo inabot na kami ng gabi kasi hapon na ako nung pumunta. And then, in-inspect ko pa. So, iba talaga ang kinalabasan niya. Kahit white siya, napakakintab niya. So, pagdating sa bahay, pinark natin dito sa underground parking area. At dito, chinek natin yung pagkakagawa nila. Kasi nung nandun ako sa shop, siyempre, hindi ko masyadong na-detailed ng inspection. So, ngayon, meron na akong time to inspect this dito sa bahay. Ang una ko napansin dito yung sticker na Raptor logo. Mas na-appreciate ko siya kasi naging glossy na yung finish niya. Kasi yung sticker niya is matte. But nung pinatungan na ng PPF, kumintab siya at nagmukha siyang pintura, hindi sticker. And even yung gloss black trim na nilagay ko dito sa B-pillar, marami na siyang scratches actually. Pinaint correct nila at nawala yung mga scratches. At pinatungan pa ng PPF. So makita nyo dyan, wala na kayong makikitang gasgas. And protected na din siya. Dito mo rin talaga makikita kung pulido yung gawa sa low light at in-on mo yung flash. Kita nyo naman sobrang linis ng pagkakagawa at meron na talaga kong expectation sa shop na ito pero nalampasan pa nila yon. At even yung engine bay nagmukha siyang brand new at wala ka na talagang makikitang dumi. So in-inspect ko talaga ng mabuti, hindi lang yung ibabaw ang nililinisan nila. Even yung hard to reach areas na ganito na hindi ko talaga maabot. So, in-inspect nating mabuti yung film na pinatong. Ito yung sinasabi ko na mukha talaga siyang paint kapag nilapitan mo.
Yung iba kasing film, medyo magaspang yung finish o sinasabi nilang balatsuha yung film niya. So halata mo talagang naka-film yung sasakyan. In the case of Armada, hindi ganun ang case. And since nilagyan pa nila ng additional coating ng ceramic coating, mas naging glossy pa yung finish niya. So may extra protection pa on top of the PPF. Honestly, kapag ka naka-PPF ka, iba yung feeling parang naka-protected ka. So hindi ka na magwo-worry na halimbawa masabitan ka sa parking o masabitan ka ng mga motor, or if mag-trail ka man, pwede mong sagarin yung auto na hindi ka magwo-worry na madadamage yung paint. At even yung cover natin na revolver, nilagyan din nila yan ng trim coating para mag-darken yung itsura at mas maprotektahan siya para ma-maintain yung quality. So yan, napakapulido talaga ng pagkakagawa. And you might be wondering, how about naman yung under chassis? So yan, sobrang linis din ng pagkakagawa. Nilagyan din nila ng coating yan. Sa gabi, hindi mo talaga makikita kung pulido yung gawa. Pero pag in-on mo yung flash, doon mo talaga makikita kung malinis ang gawa, especially yung mga singit. It's super clean, parang nakakapanghinayang gamitin. But kasama yan sa package nila So expect na ganyan na magiging itsura ng inyong mga unit kapag ka natapos na. And then yung interior, chinek ko din. So nilagyan din nila ng coating at matte pa rin yung finish, unlike yung iba na nagiging glossy ang kinalabasan. Kasi it doesn't mean na kung glossy yung finish, malinis na yung loob. Pinakita ko nga yung process nila na nag-steaming pa sa loob. Natanggal talaga yung mga oil na nag-accumulate dito. Saka nilagyan nila ng proper coating na matte finish para ma-preserve yung leather. Saka yung rim nilagyan din nila ng coating. Nakita ko yung big difference in terms of glossiness. And since polished ito, mas na-appreciate mo talaga siya. At even yung bed, nilinis talaga nila yan. Nilagyan din nila ng coating at yung mga singit dito sa dulo ng bed. Dinigrime nila talaga yan ng maayos. At even yung bed liner, nagmukha siyang bago. So yan, I hope na i-share ko sa inyo yung process ng PPF. So kung may inquiries kayo, kontakin nyo lang ang Detail Lab Manila. Ilalagay ko ang address nila dito sa description below. Tawag muna kayo para makakuha kayo ng appointment. So nakita nyo naman siguro yung detailing nila. Overall, happy customer ako sa service nila. At ito nga pala yung pricing nila sa PPF. Depende doon sa size ng sasakyan nyo. So kung interested kayo, sabihin nyo, ni-refer ko kayo para makakuha kayo ng discount. Okay, tapos na ang ating PPF. Ang sunod, magte-trail na tayo. So pupunta tayo sa Pinatubo para i-test itong ating PPF. At the same time, yung capabilities ng Raptor. So okay, abangan nyo. Sa susunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo ang aming trail sa Pinatubo. And then, isi-share ko din sa inyo kung nakatulong ba yung PPF para maprotektahan yung paint. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!